was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. 33. One of my assignments was to recruit civil groups, schools, clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates. O sabi ko nga sa inyo dito pa lang eh. Dito pa lang dapat ikulong na to si Madriaga kasi kung sinabi niya na yun yung mga assignment niya, ibig sabihin involved siya sa mga krimen na to. Mag-o-organize. So, sedition. Involved siya sa sedition. So, may kaso na nga ng kidnapping, tapos putangin na ngayon, involved pa siya sa pag-oorganisa. Pag-oorganisa ng mga ng kaguluhan sa Pilipinas. So, putya, destabilizer pa rin pala to. Bakit natin pinakikinggan to? Umaamin na siya sa mga krimen na yan. Krimen niya, no? O, dapat kasuhan na, under oath. Umamin siya sa mga krimen na yan, no? Inday Sara is my president, ISIP, at 2022 National Elections Campaign. 34. In 2020, I was instructed by PRRD and Sara to help form a group to support Sara's candidacy for president in the 2022 national elections. Hence, I helped establish and register a non-profit corporation called Initiative for Social Justice Innovation and Progress, or ISIP Pilipinas, Incorporated. But to us supporters of Sara, ISIP actually stands for Inday Sara is my president. I helped establish ISIP together with some friends of BP Sara and alumni of San Sebastian College of Law, SSC Law, including Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman and his wife, Aurea Fortuna Kilala. A screenshot of one of ISIP's video conference meetings where Sara and Attorney Ryan were present is here to attach as Annex B. A photo of Attorney Reynold Monsayac wearing an Inday Sara is my president is here to attach as Annex B-1. Sabi ko sa inyo, kung meron siyang mga evidence, meron siyang mga annexes, katulad dito, meron siyang evidence that corroborates etong specific na sinasabi niya no nagbuo sila ng isip. Kasi hindi naman dinideny nung mga tao na nagtumitistigo tulong kay Inday Sara doon sa perjury case nito eh. Dinidebunk nila yung mga sinasabi nito. Ano yan? Hindi yan imbitado, hindi yan ganito, hindi yan ganyan. Proxy ko lang yan. So dito, meron siyang mga Annex B, Annex B-1. May ebidensya siya dito. Eh bakit yung mga una wala siyang mga annexes? Yung mga unang deklarasyon niya wala siyang mga annexes. Dito, meron siyang ebidensya. Let's clap our hands. Oo, let's acknowledge that. Pero yung mga una, wala siyang ebidensya eh. Oh, bakit dito meron? Bakit doon wala? So, ibig sabihin, tangina, ito lang mga specific na mga bagay na ito, yung mga magagaan, yung meron siyang ebidensya. Ano yun? Na magkakilala sila. Na siya ay ng isip, na siya ay naging leader ng parallel group at kung ano-ano. Tsaka nandahin mo naman trabaho. Nagtatrabaho ka na kay Pangulong Duterte, deliver ka pa ng pera, nagsasabotahe ka pa, intel officer ka pa, tinatrabaho mo pa si Trillanes, ikaw pa ang tatrabaho sa pagpatay kay Bongbong Marcos, sa destabilization, tapos ngayon naman campaign coordinator ka. Paano mo napapagsabay-sabay yan? Pucha, may time ka pa sa pamilya mo, may time ka pa sa anak mo. May time ka ba para maligo? Sobrang busy mo. Dito pa lang, sabi ko nga sa inyo, puchang ina, tanga na lang ang maniniwala rito. Si Trillanes lang maniniwala dito, tsaka yung mga congressman na mga ulul. Pero putangin na kami maniniwala. Sabi ko niya, pag inisa-isa mo yan, pucha, sabi ko sa inyo, itong lahat ng affidavit niya mula umpisa hanggang ngayon, no, nasa 35 tayo, lahat na hanapan natin ng butas. Hindi pa ako abogado niyan. Paano na kaya kung si Paulo Panelo na yung nag-cross-examine sa kanya? Sabi ko sa inyo, putang ina nito, yung iyak niya kanina. Yung iyak niyan, sabi ko sa inyo, talagang malubha kapag ka na-cross-examine. Magsusuka yan sa kaba. Ngayon kasi, hindi siya pwedeng ma-cross-examine. Hindi siya pwedeng ng probing questions. Oo, clarificatory questions. Sa clarificatory questions ka, nagkamali pa siya eh. Yung pa kayang probing questions with cross-examination. Tapos may nagpakita pa ng ebidensya that debunks yung kanyang mga pinagsasasabi dyan.
Kaya I'm pretty sure excited na yung grupo talaga ni Paulo Panelo dito. 35. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of SARA and former So ito nakakatawa. I got close to Ryan. Ryan who was previous. Sino Attorney Ryan? Sino Attorney Ryan? Anong yan? Anong apelyido? Professor daw ni Sara, Associate Dean ng San Sebastian Law, shared with me that Sara was not particularly good in school. Anong connection nun? Let's say for example, Inday Sara is not good in school. Ano ang connection nung she's not good in school dito sa sa testimonya mo at dito sa kaso ng impeachment? Impeachable ba na ang isang tao ay not good in school? Tapos ang matindi nito, if you are not good in school, dapat may mga may papakita man lang kayo na ito yung mga report cards ni VP Sara when she was when she's in the College of Law. Oo, 3, 4, ganyan, 'di ba? Kasi 1 to 5, 5 yung pinakamababa, 5 bagsak yun eh. Pero sa sa mga malalaking school, baliktad, 5 yung 1, 5 yung pasado, tas 1 yung bagsak. Oo, pero ganun pa rin, 3 pa din yung pasang-awa. O ngayon, makikita mo sana natin sa with VP Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in SSC law to ensure that Sara received a passing grades despite her poor academic performance. So, passing grade. So, ang pasang-awa is stress. Pag nagpakita ba si Inday Sara ng kanyang report card, kasi kung gusto ko lang ipasa si Inday Sara at bobo talaga siya, ititres ko siya. Pasang-awa, hindi ba? Bakit ko siya bibigyan ng 2? Okay, bakit ko siya bibigyan ng 4? Bakit ko siya bibigyan ng 1? Kung alam naman namin lahat na mahina siya. At saka isa pa ha. Hindi naman tawag dito. Si Pangulong Duterte, hindi pa naman siya pangulo during nung mga panahon na nag-aaral si Inday Sara. Paano siya magkakaroon ng impluwensya dito sa San Sebastian? Kahit naman San Beda si Pangulong Duterte nag-graduate eh. So, papaanong mai-impluwensya ni Inday Sara yung San Sebastian, mayor man lang si Pangulong Duterte noon. Hindi naman kilala si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas. Nakilala lang naman si Pangulong Duterte sa nakilala lang naman si Pangulong Duterte sa Pilipinas nung naging presidente na siya. Actually, nung tumatakbo nga siyang presidente, pang-4 siya eh. Bago magsimula yung eleksyon, doon nga lang siya nakilala, tumaas yung kanyang rating dahil doon lang nakilala na magaling pala siya eh. Pero during the time na Inday Sara is in San Sebastian College of Law, si PRD was just a mayor din. Kung mayor siya noon sa Mindanao, sa Davao, pinakadulo pa ng Pilipinas, paano siya magkakaroon ng influence dito sa San Sebastian? O ngayon si Inday Sara sa San Sebastian, marami diyan nag-aaral, anak ng bilyonaryo, anak ng senador, anak ng dating presidente, pero yung anak ka lang ng mayor sa probinsya, magiging tawag dito, influential ka sa eskwelahan nyo? Siguro, kung sa San Sebastian, kung may San Sebastian sa Mindanao, tapos doon nag-aaral si Inday Sara, mayor yung tatay niya doon, tapos matataas yung grade niya, pwede. Pero dito sa Maynila, magkakaroon ng impluwensya ang anak ng isang mayor na nasa dulo pa ng Pilipinas sa Mindanao. Hindi pa naman kilala ang mga Duterte noong mga panahon na yan. Puta, dito pa lang gago na eh. O tapos eto pa, sasabihin mo na struggling with their academics. Anong preba nyo dyan? At saka ano ang tulong nito that she's struggling with her academics? Anong tulong nito sa impeachment? Is it an impeachable offense? Si Bongbong nga walang pinag-aralan eh. Ang bobo-bobo pa eh. Tapos hindi naman na-i-impeach. O kita mo, pinick up kagad ito ni Ramon Tulfo. Anong sabi ni Ramon Tulfo? Di ba sabi ko sa inyo, bobo yan si Inday Sara? O dahil dito, so alam natin na putang ina, itong ni Madriaga na to, paninira lang talaga kay Inday Sara. Paano mo sasabihin bobo si Inday Sara? Ang ganda-ganda ng Davao. Paano mo sasabihin bobo si Inday Sara? Ang ganda-ganda ng pamamalakad niya dyan sa Office of the Vice President. Tang ina niyan. Paano mo sasabihin bobo si Inday Sara?
isang beses lang pumasa pumasa na sa bar. Si Leni Robredo nga, 2 take eh. Si Bongbong Marcos nga, walang take. Kasi bobo eh. Gets nyo yung ibig ko sabihin? Kung bobo si Inday, hindi yan makakapasa ng bar. Kung mahina ang utak ni Inday at pasang-awa si Inday, alam nyo ba kung magkano o kung ilan ang grade na nakuha ni Inday Sara nung bar exams? Mas mataas kaysa kay Pangulong Duterte. At ang sabi niya, muntik siyang mag-top notcher. Papaano kang, sabi niya kung nag-aral ako hindi pa ako masyado nag-aral noon. Kung sineryoso ko yan at nag-aral ako mabuti, nag-top notcher ako. Sabi ni Inday Sara, papaano magta-top notcher si Inday Sara kung mahina siya? At saka si Inday Sara pumasa sa exam na pwede kang maging isang judge. Pumasa na siya ng bar, pumasa pa siya nung exam na yun, judgeship exam. Paano mong i-justify na bobo si Inday? Kung bobo si Inday, mahina si Inday, at pasang-awa lang si Inday, hindi siya makakapasa ng bar. Ang dami kong kilala na mga nag-take ng bar, hindi naman nakapasa. May kilala nga akong vlogger, nagtatali-talinuhan, hindi naman nakapasa ng bar. Kung bobo ka, si Leni Robredo nga twice na nag-take ng bar. Sa pangalawa pa lang siya nakapasa, si Inday take 1 lang. Muntik para mag-top notcher. Paano nyo i-justify ito? Diyos ko naman. Puro kabobohan naman to. Associate Dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. So, San Sebastian College, totoo po ba na yung mga estudyante nyo na bobo ay tinutulungan ng mga dean ninyo or kung sino mang matataas ang posisyon dyan para makapasa? San Sebastian College of Law. Totoo ba ito? Because yan ang sinasabi ng alumni ninyo na si Ramil Madriaga. Katulad ito si Ramil Madriaga, bobo ito. Nag-aral yata ito ng law pero hindi naman pumasa. Yan ang bobo. Hindi ba? Yan ang tanga. Pagpapronounce pa lang nito, bobo na . Bobo ba mga tao sa San Sebastian College of Recoletos? San Sebastian College of Law, bobo po ba mga tao dyan? At yung mga bobo ba ninyong estudyante tinutulungan ng mga teacher nila? Yun ang sinasabi. Oo, inaantayin natin ang San Sebastian College of Law na magsalita patungkol dito kasi ginagawang gago yung eskwelahan nyo. Papayag ba kayo niyan? Hindi nyo ba ididemanda ito ng paninirang puri? Wag na kayong mag-aral sa San Sebastian. Tangina, wala palang matututunan ng mga estudyante dyan. Dahil yung pala mga anak ng mga mayayaman, anak ng mga politiko, pinapaboran dyan, pero yung mga anak nyo bumabagsak. San Sebastian, ano na? Performance. 36. Attorney Ryan and his wife became quite close to me and my family that they agreed to serve as godparents in my son's wedding. A photo of Attorney Ryan and Rhea taken during my son's... Yan, pwede. Close kayo niyan. Ginawa kang ninong Hindi ba? Kinuha mo pa siyang ninong Yan, close kayo. Bakit kay Inday Sara wala kang maipakita na ganyan? Kala ko ba close kayo? Di sana man lang naimbita ka sa mga kaarawan nung anak niya. Binyag nung anak niya, naging kumpare ka man lang sana. Ang ina. Wala nga Wala ka ngang ganun Walang hiya ka. So, ibig sabihin, putsang inang yan, ito kaya mong patunayan na si Attorney Ryan at si Rhea, close kayo kasi yung anak mo, kinuha mo pa silang ninong sa kasal. Bakit si Inday Sara hindi mo kinuwang ninong sa kasal? Kasi hindi kayo close. Hindi kayo close ni Inday Sara. Haller. At wala kayong picture na ganito. Walang inatinan si Inday Sara na kasal nung anak mo o kasal nung anak mo. Na-invite mo ba si VP Sara? Umatin man lang ba siya? Hindi. Bakit? Kasi hindi kayo close. Walang kayo. Hindi kanya kilala. Tangina mo. Walang hiya ka talaga. Anyways, mga bossing, gusto pa nating ituloy. Ito, kaya lang, wala na. Umpisa pa lang Puros, nakapalpakan na Kung itutuloy pa natin ito, masyado na madiin. I-share ninyo itong video na ito para makita ng kinaukulan at ng lahat ng mga Pilipino na from the start, lahat ng mga sinasabi ni Madriaga, puro butas. Walang kakwenta-kwenta. So,
in terms of reputation, walang reputasyon to. Bakit? Putang ina, kriminal to eh. Kidnapper ito, sasabihin niya na siya ay tagapagtanggol ng mga magsasaka, nag-iimbestiga daw siya sa ang dami mong trabaho, ang daming binigay sa'yo na trabaho, tapos nakakapag-imbestiga ka pa ng mga magsasaka dyan sa may Bataan. Nag-iimbestiga, hindi ka naman investigador. Tapos sasabihin niya na sinampahan siya ng demanda ni Harry Roque dahil pinakialaman niya yung land grabbing. Gago! Number 5, top 5 most wanted ka sa buong Pilipinas. At pinaka delikado yung Madriaga Kidnap for Ransom Group. Hindi pwedeng imbentuhin ni Harry Roque yan. Putang ina, may mga kinidnap kayo, nahuli kayo sa operation, PNP mismo, nasa record kayo. Wag mong sabihin na tinrabaho ka ni Harry Roque. Dahil putsang hindi ganun kagaling si Harry Roque para mag-fabricate ng peking kidnapping. Tangina ninyo, nahuli kayo sa safe house. Yung safe house mo punong-puno ng baril. Maputik pa. Meron pang actual footage. Yung GMA7 yata nung pag-raid sa bahay ninyo, ang dami ninyong nahuli. Walang mga papeles yung mga baril ninyo. High caliber yung mga baril ninyo. Tapos ikaw nahuli ka. Guilty ka na noong na-absuelto ka lang dyan sa Supreme Court, pero noon pa may kaso ka na. Bago pa maging presidente si Pangulong Duterte, may kaso ka na. So si Harry Roque, yung kaso mo na kidnapping ngayon, putsang ina, may complainant ka, hindi si Harry Roque ang complainant mo, si Harry Roque ang abogado ng complainant mo, tarantado ka. Hindi nga daw niya alam nung kinakasuhan ka ng kidnapping, hindi nga daw niya alam na may connection ka sa mga Duterte. Ina mo, sinungaling. Gago, hindi mo kami maloloko. At i-share ninyo itong video na to para makita ng lahat kung gaano katarantado ito. Hindi ako abogado, wala akong alam sa batas, pero putang ina, marunong ako mag-isip. Meron akong logic at putya, alam ko kung ano yung tama at mali. At sa pagkakataong ito, lahat ng sinasabi ng ulul na ito, putya, wala ni isang tama. Mga walang hiya kayo. Tapos na ang laban. Itong nangyayaring ngayon, wala na tong kwenta. Oo, hindi naman pala pwedeng i-test yung credibility. So therefore, hindi rin sila pwedeng hindi rin sila pwedeng mag-scrutinize ng mga ebidensya. Kaya dapat talaga itigil na itong hearing na ito ng Kongreso at dapat to dalhin na dyan sa Senado para magkaalaman na kung talaga bang sufisyente yung inyong mga ebidensyang mga ulul kayo. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Hindi tayo magpapatalo sa propaganda. Putang ina, mainstream media na yan. Hindi mananalo sa atin yan. Hindi nila kaya yung ginagawa natin mga bossing. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka,
sa harap